Hello mga ka-uploaders sa Finance Market. Maraming salamat sa mga viewers at mga subscriber. Welcome back to my channel. Pag-usapan naman natin ngayon ang top gainer sa Philippine stock market. So meron tayong OGP, FX, RLC, ERIT, P-Gold, Globe ang ating mga top gainers ngayon. Pero bago ang lahat mga ka-uploader, kung bago ka sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe naman kayo dyan. Pakipindot ng subscribe at saka isama mo na rin ang bell button para notified ka palagi sa araw-araw nating pag-upload ng mga videos. Libre lang po ang libre lang po ang pag-subscribe sa YouTube at mangarap tayo ng malaking pag-asa sa pagbili ng Philippine stock. So meron tayong 92 videos at meron tayong 22 subscribers. Sana sa mga viewers na hindi pa subscribers, mag-subscribe na kayo. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, baka malis kayo. Ang Philippine stock market ngayon ay down siya ng 0.23%. Nasa 5,972. Bakit kamo? Baka dahil epekto sa mga ganap-ganap kahapon sa ating bansa. So financial up siya, services, mining naman nag-up, down naman ang industrial at property at holding firms. At ito naman ang ating most active ngayong araw na to, most active na down and up. Ibig sabihin maraming nag-sell and buy. So ICT, BPI, BDO, Pure Gold, Isen, so bangat na yung mga bangko. Advances, yan sila, mga Tapos, ito naman yung mga decliners, yan. So, tara, let's umpisa na natin ang ating review sa top gainers of the day. Let's start with Globe. So, Globe, kung napanood nyo itong special edition natin kay Globe last 2 days ago, na sinabi natin may darating na earning reports at saka dividends. Kumustahin natin si Globe. Ano ang nangyayari? So sabi natin dati dito sa ating huling vlog na aangat si Globe. So ngayon medyo nagkunso-kunso muna siya si Globe. Burahin muna natin yung mga natin. So nagkunso-kunso siya kung kailan ba siya mag-break sa ating resistant. So meron tayong nakikitang resistant dito. Ibig sabihin ng resistant mga ka-offloader, yan ay pipigil sa presyo na umangat. So parang lang yan, kontrapartido. So dito si Globe, meron tayong nakikitang sell order block nasa bandang 2,000. So ibig sabihin merong pag-asang i-liquidate itong area na to. Ginagamit ko yan sa US market, itong mga sell order block, at epektibo naman. So subukan natin gamitin sa Philippine stock market. So yan yung mga resistant na mangyayari. So mangyayari dyan si Globe sa darating na araw ay pwedeng magganon, ganon, mayroong pullback. So nagkaroon na ba tayo ng earning reports? Kailan ba ni Globe ibibigay? Ito yung kanyang earning reports na post-quarterly, 4.9 billion pesos. So ibig sabihin ay lumaki, maganda yatang kinita. Wala namang sinabi dito na hindi. So post-cash, tapos mayroong cash dividends na 25 pesos si Globe sa darating na, kailan ba yung niya? So merong darating na ngayong yata May, bang pizza dapat darating? So May 23, 26. So 23 sa May. So merong darating na dividend. So kailangan mo na magbili kay Globe para makaabil ka ng dividends. So ibig sabihin maraming bibili na buyers ngayon dahil malaki ang dividends na binibigay. 25 pesos kada share. Saan ka pa? Kung may 1,000 share ka, meron kang 2,500 na matatanggap. Ilang araw lang yan. So yan si Globe. At maganda-ganda naman ang kanyang earning reports, kaya maaring humataw to si Globe at aangat.
Ang next naman natin is si Pure Gold. Ang alaga natin na si Pure Gold, kahapon na pictures natin to sa special edition nang nagkaroon na tayo ng 6% profit sa halagang 7,000 pesos. At yan ay nadagdagan pa naman dahil umangat ulit si Pure Gold. So pagmasdan natin to si Pure Gold kung talagang tutudot pa to siya sa taas. Kasi ay nakalimutan kong banggitin na ang target price pala natin kay Globe ay nasa halagang taradang 2,320. Dito mag-ano yan. So si Pure Gold naman, ang target price natin dito, hindi natin masyadong elaborate to dahil kung napanood mo yung Pure Gold na yan, naipaliwanag ko ng maayos. So puntahan mo na lang yan kung gusto mong maintindihan si Pure Gold, ano ang kanyang ginagawa. So target price natin is 47 at saka 50. So pagmasdan mo na natin to ngayong araw na to kung magkaroon ba ng mga sell order block, dahil kung titingnan natin wala pang sell order block dito sa taas. So panoorin mo lang to yung video natin diyan kay Pure Gold. Next is a rate. So itong mga rates, namimigay ito sila ng dividendo 4 na bisis sa isang taon, mga ka-OFW, mga ka-offloader, mga ka-earthlings. Saan ka pa? 0.62 ang ipamimigay. So ngayong May 26 May 2026, mamigay naman sila ng 0.58 na dividendo. So bago mag-ex-dividend date, dapat makabili ka na. So, ibig sabihin, 27, makabili ka na kay A-Rate para matanggap mo yang or maabil mo ang iyong dividends. Kasi pag ex na, ibig sabihin, ex mo na yan siya, hindi mo na yan mahal. So, wala ka na kayo, hindi ka na makalibre dyan. Hindi mo na maabil tong 0.59 dahil ika nga ex, di ba? Para sa ex mo na siyuta yan, hindi ka na pwedeng humalik sa ex mo na libre kung nag-ex na kayo, So, yan lang si Eric at kailangan niyang i-break itong 40 para siya ay aangat. So, meron tayong sell order block na unti dyan at pwedeng tumirit. So, yan si Eric sa taas, kailangan niya i-break yan. Pwedeng mag-ganon-ganon ang presyo natin, maghagdan-hagdan bago tumuloy sa taas. Si Irit naman, kung titingnan mo sa malakihang tingin, gumagawa siya ng tagilid na cup, tapos nagbuo ng handle. Ito yung handle natin, yan yung handle, yan yung handle na binubunyan ng ganyan. So, saan ba patungo ang cap na to? Ang cap ay ang target price niya dyan, itong lalim na to. Sinusukat natin yung lalim na yan at dinadala sa taas. Kaya yun ang maging target price natin. Ang target price ng mga broker natin ay 46, 47, 45, which is almost malapit ng mahit dito. Yan, dito sa bandang taas na yan sa araw natin. Pero tayo, in the long term, ang target price natin is 60 base sa lalim ng cap nitong ginagawa. Yan ang i-rate. Angat na yan dahil humupa na yata o maganda na bang takbo sa Middle East ngayon. Next natin is CRLC. So CRLC, kaya nating huling vlog ay angat dito banda pero nagpunso-punso muna siya dito at hindi pa ganong umangat. Pero sa ngayon na araw, tudong-tudong umangat na siya. Bakit kano? Mayroong magbalita. So ito ang balita: revenue and net income growth robust, cash flow and record dividends highlights. So ibig sabihin, tumataas din ang kanilang dividends na ibibigay sa halagang, so ang kumita sila ng 1 pesos kada share. Strong sa di pala 12 billion ang kinita, So si RLC magkaroon na naman ng panibagong dividends ngayong May 25 naman ang kanyang X. So 24 dapat bibili ka na, o before nito o ngayon bago habang mura pa, 1 piso. So maaari yan. At pagdating ng X, nasa iyo yan, pwede mo nang ibinta si X kasi X mo na nga. So
si RLC, gumagawa siya ng bullish flag. Ito yung poste ng bullish flag, yan. At ito naman yung bandera, ano. So, ngayon, ang ano naman dyan, target price naman natin ay hiniram naman natin tong poste na to at dinala sa taas. So, ang target price is nasa 20. Tumatama dito sa mga target price ng ating mga broker. So, sa long term naman, nasa loob pa siya ng channel, ano. So, ito yung channel na ginagawa natin. So, talagang pasok na pasok yung target price ng ating mga broker kay RLC. Saan ka pa kung ikaw ay bibili kay RLC ngayon, ano? Paalala lang po, hindi po ako financial advisor. Ako po isang gumagawa lamang para sa educational purposes at entertainment. Para naman yung mga walang time mag-analysis, mabigyan natin ng idea at nasa inyo na yan kung bumili at magbinta kayo sa mga hawak. Hindi po ako financial advisor. Ako po isang OFW sa Middle East. So si RLC ay kailangan niyang i-break itong presyo na 19.22 FM. So, yan siya kailangan niya i-break para umangat siya doon sa ating trend line, ano. So, markahan natin diyan. Yan yung ating huling videos na to. So, piling magganon-ganon ang presyo ni RLC. Yan si RLC. At next naman natin si EPX. Mining naman tayo, ano. So, huling vlog natin kay EPX ay dito ay angat siya pero hindi pa niya ginawa. So, ilipat na lang natin to dito kay Apex. So, si Apex naman, ang target price naman natin dito ay nasa halagang nasa taas siya. Nasa 24. Wala tayong broker. Dito meron tayong Metrobank. Target price is 23. Tumatama dito sa ating bullish flag na poste, ano. Yan siya. Yan flag. Tapos, yung poste dalhin natin doon sa taas. Yan, nagkaroon tayo ng target price na 23 o 24. So si EPX, kailangan muna niya itong i-break itong consolidation niya na nasa halagang 17 point. Ano ba yung point na yan? So bandang dyan. Tapos mayroon pa tayong isa dito na kailangan niyang i-break, yung 18.25 na presyo o 30 to. Ano? So pag na-break niya yan, meron tayong trend line dito na kailangan niyang i-break kasi pag dumating dito sa trend line na yan, bumababa ang presyo, ano? Yan, bumababa. So, titingnan natin kung talagang malakas ito si EPX ngayong linggo na to o sa darating na mga linggo bago siya hahataw doon sa target price natin na 23, ano? So, paano ka gusto magkapira kung dito ka bumili at malaki-laki puhunan mo, pwede ka namang magbinta na naman, ano? Kasi 9% or almost 10% naman yan na pag na-hit yung target dito sa trend line natin. Ganun lang yung ginagawa natin. Paunti-unti ng kinita, magandang ipunin kaysa wala, ano? So, OGP, so Ocean P Gold ay dati sa huling vlog natin na siya ay angat pero hindi pa. Dito pa siya, so lipat natin dyan para markahan ang ating last pag-video. So, si OGP mayroong nangyayaring resistant na dito sa banda na yan na kailangan niya talagang i-break, ano? So, medyo malakas-lakas to na resistant or pwede din dyan natin ilagay. Kailangan niyang i-break yan para humataw siya. Meron tayong nakikitang sell order block dito at maaring mag-pullback ang ating presyo. Ano yun? Pagdating naman dito sa support naman na natin dati resistant ay maging mag-bounce back. Pwedeng mag-bounce back, pwedeng mag-pullback. Depende sa lakas ng kanyang takbo kay Oceana Gold. So si Oceana Gold ay meron tayong trend line dito na channel, ano, pa-upward channel ang ginagawa niya, paakyat. So magandang direction kasi paakyat naman yung upward channel, ano. Nasa bottom pa siya sa ating trend line. Ibig sabihin, pag dito na-hit yan, talagang may pag-asang babalikan niya tong trend line na to. So hindi natin alam kung kailan. So may 30%
na tubo ng pira mo. Ano? Kung may 10,000 ka, kikita ka ng 3,000 within months. O hindi natin alam kung kailang months, anong months yan, ano. Basta ang importante, kumita ang pira mo. So, target price natin, wala tayong target price sa mga broker. So, dito naman sa ating, so 44 ang target price ni TradingView. So, saan ba yung 44? Ang target price nandito banda, diyan, banda, nasa gitna ng ating channel. So, maaari talagang dumiritso yan dito sa top natin na resistant, So mga ka-uploader, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel para ikaw ay matuto sa ating paano mag-trade. Pag natuto ka na, pwede ka nang hindi manood sa aking video. So, noon pa rin. Kahit ako, nanood ako sa mga ibang vlogger din eh. Kasi may mga ideas naman sila na hindi natin alam, So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Adios, mi amigos, mi amigas. At tayo ipapasok pa, kakain pa. Naman, maraming salamat. Again, daghan salamat sa inyong tanan. Babus!